Sa pagdating ni Anthony Davis sa Dallas Mavericks at pag-alis naman ng franchise player nila na si Luka Doncic, binago talaga ng malaki noon ang kanilang koponan. Yung kanilang overall na game, strengths and weaknesses at mismong identity ng team. Pero ang tanong, saang side? Good or bad ba ang impact ng changes na yon? Last year lang, nakaabot ng NBA Finals ang Dallas Mavericks. Ang ganda ng run nila nun, ang daming malalakas na teams na tinalo. Kinulang lamang talaga sa dulo kontra sa malakas na team ng Boston Celtics. Typically, para sa mga teams, kung nakarating ka na ng finals, syempre wala ka na gaanong babaguhin sa roster. Palalakasin mo na lang pero hindi mo gagalawin yung stars na bumuhat. Pero ibahin nyo nga itong Mavs. Tinrade nila ang kanilang franchise player. Dahil nito, kulang daw sila sa depensa at yun daw ang susi para magkampiyon sila. At least para sa GM ng Mavs na si Nico Harrison. Kaya naman heto, kinuha nila si Anthony Davis kapalit ni Luka Doncic. Target daw talaga nila specifically si AD para ma-improve ang kanilang win now team. Pero kahit saan tignan, napakalaking sugal neto para sa front office. Sa sobrang unexpected niya at hindi nagme-make sense ng decision nila para sa karamihan, ay naka-receive sila ng matinding backlash mula sa mismong fanbase nila. Pero ganun daw talaga, at the end of the day tingin ng Dallas ay ito ang makabubuti para sa team. Mukha rin namang happy ang front office sa move na ito and fit-wise, makikita mo rin naman ang vision, especially if may talented scorer ka pa naman in Kyrie Irving. Wala ring duda na mapapalakas talaga ni AD ang kanilang depensa, isa sa best defenders kasi ito sa buong NBA. At iilan lang din sa liga ang may tuturing mong two-way superstar at isa nga rin siya ron. Patinik din kasi na scorer to na kayang pumutok ng higit 30 puntos at any given night. Double-double machine to at bumubuhat talaga. Siya ang primary reason kaya number 5 ang Lakers ngayon sa West kung pinangunahan niya ang team, opensa-depensa. Ang maganda pa, mukhang magiging komportable rin sa kanila si Davis. Dahil nito lang, di ba? Sinabi nga niyang mas okay raw siyang maglaro bilang power forward. Mas lumalabas ang game niya. At given na may reliable na centers tong Mavs with Gafford and Lively, pabor yun kay AD. Kaya kaabang-abang ngayon ang may papakita niya sa Dallas. Inaasahan ng mas halimaw pang scoring mula sa kanya. Ganoon din sa depensa dahil mas magagamit niya na ang versatility niya ron dahil hindi na siya basta limited sa paint. Miski mga wings ng kalaban pwede niya nang tauhin dahil may rim protector pa rin silang isa sa ilalim. Though for now, baka maglaro-laro pa rin naman niya ng 5 kung maunang makabalik si AD kay Lively. Pareho kasi silang injured ngayon. Pero by that time, na healthy na lahat ng bigs nitong Mavs ay doon na magkakaalaman. Ang inaasahang main na rotation nila sa ilalim, PJ Washington, Anthony Davis, Daniel Gafford at Derek Lively. Magandang palitan para sa Dallas. Let's see kung mapapatunayan na dito ni AD ang sinasabi niya na better siya as PF like nung 2020 Lakers. Pero on the other hand, makikita rin kung magiging effective ba ito para sa Mavs. Ang concern kasi ay ang sama ng shooting ni AD sa 3 sa last 5 seasons niya with average lang na 26%. At kung magpatuloy pa ito at hindi niya ma-space ang floor sa Dallas, ay problema sa offense nila yon. May non-shooting center at terrible na shooter na 4 with Davis. Makakasakit ng sobra yon sa offense nila Kyrie, gawa ng mas masikip pa na paint. Pero speaking of Kyrie, ang gandang duo pa rin naman ang mabubuo na Kyrie at AD, inside out na threat. Kayang-kayang mag-work together sa opensa. Yung pick and roll nila sakit na sa ulo. Isang elite na shot creator at isang halimaw sa paint. Ang hirap nun, di ba? Halos unstoppable ang dalawang ito. Napakaraming weapons sa kanilang arsenal. Well, ganun din naman nung kasama ni Kai si Luka pero ibang set ng problema ang ibibigay nila sa depensa ngayon dahil big man na ang co-star nito ni Irving. Tapos idagdag mo pa si Klay Thompson na papaligid sa kanilang dalawa na handang pumukol, kaunting space lang ang ibigay. Then Spencer Dinwiddie din, Jaden Hardy, Dante Exum, Najee Marshall at bagong kuha rin nilang si Max Christie na paangat din ang laro ngayon. Kaya masasabing solid naman ang supporting cast ng team. Ang question na lang ay solid enough ba ito lalo pagdating sa playoffs? Magkakaalaman pa lang. Big factor din kasi ron ang health. Sa starters wala namang silang problema, malakas talaga. Malamang dyan Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis at Derek Lively o Daniel Gafford. Sa limang yan, kay Washington lang ang malaki ang chance na mapag-eksperimentohan ni J-Kidd. Starter caliber sa PJ pero hindi pa sigurado kung comfortable ba siya na mag-small forward. Maganda naman ang 3-point shooting niya this season kaya baka bigyan talaga nila ng chance. Pero still kakapain pa rin naman nila yan. Kung hindi gumana, maaari pa silang sumubok ng ibang players sa kanilang bench. Si Max Christie, pwede rin niya na 2 guard, 1 si Kai, then 3 si Klay. Promising ang pinapakita na ito lately. Good size din na gwardiya kaya sana i-develop na ito sa potential niya na maging great na 2-way player. Yun lang, medyo magiging challenging ang minutes niya since may Grimes, Dinwiddie, Exum at iba pa sa rotation ng team. Pero some way, diba, somehow, makakapasok naman siguro to sa rotation nila. Then tignan natin from there kung aangat pa ang role niya.
As we speak, nasa 8th place sa West standings itong Mavs. Hindi magandang position to be in lalo lampas kalahati na ang regular season. Hindi rin nakakatulong na marami pa rin silang injured na players. Pero since win now daw ang Mavs, sabi ng GM nila, malaki pa rin ang expectation sa kanila this season na ma-turn around ang campaign nila with Davis. At kung hindi, tsak marami lalong magagalit sa kanilang fans. Biruin mo, tinrade nila ang franchise player ng team. Generational talent na dinala sila ng NBA Finals last season lang para sa kung anumang totoong rason na depensa, conditioning, ayaw magbayad, imbis na ayusin ang gusot at kausapin ng superstar nila. Sa halip, parang tinrader si Luka na gusto sanang mag-retire bilang Maverick. At ngayon, nawalan pa ng higit $100 million. Hindi talaga maganda ang image ngayon ng front office nila para sa mga NBA fans. Kaya crucial ang season na ito at next 2 seasons pa ng win-now team na Dallas para ma-prove na tama naman ang decision nila. Grabing pressure ang meron doon dahil kung di nila mahigitan o mapantayan man lang ang ginawa ni Luka na pagbuhat sa kanila sa NBA Finals at kung matuloy pa rin na maging face ng liga si Doncic at maging MVP pa sa future with the Lakers, without a doubt may tuturing na ito na isa sa mga worst traits sa NBA history.